Hi everyone! So, kakatapos ko lang magkape. Mamamaos pag konti. Sorry. Ayan. So, for today, this is just a recording for this is just a recording kung ano na ang estado ng aming multi-purpose room or yung tinatawag namin na playroom na katabi lang ng aming bedroom. Let me show you. So, this is our bedroom. Ayan, nandito yung mga anak ko, natutulog sila. Tapos, eto naman yung aming multi-purpose room. Multi-purpose kasi merong mga damit, merong mga laruan, may printer, upuan, may steamer, at kung ano-ano pang mga bagay na nakalagay dito. Now, I will be showing I will be showing you our multi-purpose room ko. Ano na ang kanyang estado ngayon. Okay, this is just a practice for when I have my decent camera na. Kasi sabi nila, kapag gumawa daw ng vlog, it doesn't matter kung anong camera yung gagamitin mo. You use what you have today. So today, I have my phone. So this is what I am using right now. And I'll be showing you. Hindi pa masyado marunong magsalita. So I'll show you, papakita ko, ayan, ganyan na lang, Tagalog na lang ha. Ipapakita ko sa inyo yung estado ng aming playroom or ng aming multi-purpose room. Ayan, ito na yung, ayan, 0.5 muna tayo. Ito na yung current state ng aming multi-purpose room. Kung sino man yung nakapanood ng aming dating video, meron niyang bed dyan. And dito nakalagay yung aming sofa bed, folding sofa bed. Tapos ngayon, ito na siya. Masyado siya magulo today kasi dito naglaro si Elise. Ayan, kinuha niya yung mga laruan niya from up there and everywhere. Tapos nilagay niya dito. And as you can see, we don't have a curtain rod yet. So, dyan na muna siya sa handle ng mga jealousy nakalagay. Jealousy or jealousy? So, eto na siya, yung aming rock shoe organizer. Pinasok namin dito nung birthday ni Elias. Tapos, nakatiwangwang yung aming printer because ginamit namin siya lately. And ito na nga. Ito na yung state ng aming multi-purpose room. So, yan yung niya, kalagayan niya dyan. Tapos, dito naman sa kabila, ito pa rin yung mga cabinets namin. So, yung walker, I forgot to return this sa may-ari. Kasi hindi na ito nagagamit na Elias. So, let's zoom out. So, ayan siya kapag naka 0.5. Kapag naka 1 times or times 1 lang yung kanyang zoom. Normal lens lang siya. Wide lens, ganyan. Pag i-zoom natin yung mga kalat, ayan, kung nakikita niyo namin. So, I guess, konti lang yung talagang usable sa mga gamit na ito. And mostly ay pwede na naming i-let go or kailangan na naming i-let go. And meron din ako mga for sale, mga pre-love, mga for donations. And dito din sa mga toys na Elise and Elias, meron din akong ipapamigay dyan. So, now, since tinatamad ako maglinis ng CR, tinatamad ako maghugas ng plato, ay gagawa ako ng mga bagay na baka pagsisihan ko sa huli. Kasi I will be decluttering some of Elise's toys. Ayan, kasi as you can see, ang dami na nila. So, kailangan ko mag-declutter para naman mabawasan yung mental load ko. Hindi mabawasan yung toys, pero mabawasan yung mental load. Actually, mababawasan ang toys and mababawasan din yung mga iniisip ko. More space dito sa bahay, more peace of mind naman para sa akin. Ganun. So, let's see if ano kaya ang matatapos ko. If you notice, medyo mahina yung boses ko kasi may tao doon sa labas and nahihiya ako magsalita ng malakas kasi baka marinig nila. So, see you later. Before I started decluttering the toys of Elise, ay inon ko muna yung aking stopwatch para malaman ko kung ilang minutes lang ang itatagal ng aking pagdi-declutter. And then, kinuha ko na yung trash bag. Tapos, yung mga gamit na hindi ko muna gagalawin ay pinatong ko muna sa iba pang mga laruan ni Elise. And then, naka-ready na rin sa tabi ko ang donation basket. So, dyan ko ilalagay yung mga toys na pwede pang gamitin ng ibang mga bata. Kasi sayang naman kung itatapon kung magagamit pa naman ng iba. So, dito sa video ay nagsimula na akong i-declutter itong mga tracing pads, mga drawing books na Elise na wala na talagang mapag-drawingan pa. And after that one, yung mga for keeps items na pwede pang gamitin ni Elise at Elias ay pinasok ko na sa box. In just 7 minutes and few seconds ay
nakapag-declutter na ako nitong mga educational items or educational toys ni Elise. Ayan, ito na lang yung natira instead na puno-puno ito. And ito yung mga na-declutter ko. Ito, hindi ko na siya magamit kasi ewan ko kung nasa na yung mga ano nito, mga pieces nitong busy book niya. Tapos ito, boxes to ng kanya mga color and clean, animal choo-choo, art. Tapos mga tracing book, copy color book, ayan, small letters at ano pa. Marami pa dito mga tracing pads, ayan, whiteboard na hindi na white. Ayan, so itatapon ko na to. And we have few pieces for donation. Ayan, bigay ko yan sa anak ng kakilala ko. So these are all for donations. Ayan pa muna yung mga donations, but I am expecting a lot more pag matapos ko na yung ibang boxes and buckets na Elise. So, let me continue. By the way, since I am having a 30-day decluttering challenge and I declutter items from our house and then mark doon sa aming calendar kung ilang items yung na-declutter ko. So, might as well count these items para malaman ko kung ilan yung mga na-declutter ko habang tulog pa si Elise ngayon. Kasi kapag na-declutter ako ng mga toys and mga art materials niya, nagising siya, alam kong hindi papayag yun. So, let me take this time to declutter some of her stuff na hindi na niya ginagamit. I will take this outside para hindi niya mapansin na i-declutter ko ito and hindi niya ibalik dun sa box niya. So today, day 2 na ng aking pagde-declutter ng mga toys ni Elise. Ayan, parang walang nagbago. Parang walang nagbago kasi kukunti lang din naman yung mga na-declutter ko kahapon. Mga nasa 10 items lang. Pero hindi ko na binilang by book or by sheets ha, by pages. Like one kind is one item for me, but it's few, I mean, marami-raming pages din yun kung tutuusin. So, pagkatapos ko mag-declutter kahapon, nagising si Elise. So, ayun, nahinto. And now, I'll be continuing. Sakto ba? Is there a word continuing? Ipagpapatuloy ko ang aking pagde-declutter para mabawas-bawasan naman itong kalat dito sa aming multi-purpose room or playroom. Ito yung mga 4 keeps ko na item na inarrange ko na sana to yesterday. Kaso lang, nagising si Elise ayun at pinaggugulo na naman. Ayan. I-arrange ko pa ba to or hahayaan ko na lang siguro to, no? Para makapagsimula na ako dun sa ibang baskets niya. Pero as a cricket organizer, as a perfectionist ko, no, parang sasakit yung ulo ko kapag nakita kong nakatiwangwang na itong mga gamit niya. So, di bali na lang, aayusin ko na lang siya ulit. And ulit, and ulit, and ulit. Walang katapusang pag-aayos. Ayan. Nagkanda gulo-gulo na ito kahapon kasi naabutan niya ako ng declutter. Buti na lang hindi nakita yung mga pinagkukuha ko dito sa kanyang box. So, ayan. Hindi naman ito masyadong organized talaga. Pero at least hindi makalat tignan. At saka naka-by category. Ito pang spelling na, ano ba ito? Natapon ko na yan. Ito, spelling cards yan. Ayan, spelling cards. May illustration, tapos may letters. Meron itong mga wooden letters na dyan niya ilalagay. And hahanapin ko pa yon kasi nagkandahalo-halo na yun sa iba pang niyang laruan. And ito, alphabets. Ito naman, mga fruits and vegetables. Tapos ito, mga illustration din to nung bata pa siya. Magagamit ko pa to kay Elias. Ayan, marami pa yan. So, for now, dito na muna yan. Sana hindi niya na ito guluhin ulit. Ilalabas ko muna itong walker ni Elias para makaikot na ako ng mabuti dyan sa loob ng bedroom. I mean playroom. So habang tulog pa yung mga bata, actually kayang-kaya ko naman talagang gawin itong pagde-declutter ng isang buong araw siguro kasi maliit lang naman tong room namin. Kaya nga lang, hindi ko magawa-gawa kasi may mga bata. Kailangan kong mag-declutter na wala sila dito kasi manggugulo lang sila. So, pakonti-konti, at least meron akong progress. Konti-konti lang yung mga vacant hours ko. Now, itong basket na ito ang paglalagyan ko sa mga for donations. And yung trash bag naman ay para sa mga trash. Of course, trash. Yung mga itatapon ko na. So, ayan. Ito laundry to eh. Nilagyan niya lang ng laruan niya. Lagay ko muna ito sa laundry basket namin. So, magsisimula na ako. Alright. Unahin na muna natin itong mga nasa ibabaw. Habang nagde-declutter ako dito, medyo naguguluhan pa ako kung ano bang kategory yung mga gagawin ko. Last time kasi na nag-declutter ako ng mga toys ni Elise, 2 kategory lang yung ginawa ko. Yung
isa is educational toys and yung isa naman is non-educational toys. Ang mga educational toys like yung mga blocks, mga drawing book, mga ganon. Pero ngayon, ang dami ng category na na-create ko kasi dumami na yung mga toys niya. Hindi ako masyado pala bili ng toys pero may mga nagbibigay. Kaya yan, at dumami yung mga toys nila. So, iba yung category ng mga papel, mga art materials, mga crayons. Iba din yung category ng mga blocks, mga Legos, iba din. At saka yung mga bahay-bahayan na toys niya na sa ibang kategory rin. Pati yung mga big toys, mga trucks, mga cars, at saka yung mga tumutunog na toys, ibang kategory din yon. So, after decluttering 2 baskets of toys, ito na yung floor space namin. Ayan, malaki na siya, di ba? Wala na mga toys na nakakalat dyan. Ito yung trash na mga toys, tapos sa ilalim niyan ay for donation. So, kalahati trash, kalahati donation. Pero, tigi isang basket talaga sila na toys. And then, I also have basket of items, baby items for donation and for sale. Ayan. Tapos, eto na siya. Ayan, maluwag na talaga yung multi-purpose room namin. So, next thing na gagawin ko is eto naman. Ayan, magde-declutter din ako and then mag-organize ng ano ba tawag dyan? Rack organizer namin. Kasi parang nagkakahalo-halo na yung mga laman nila. May cotton dito sa taas, may cotton dito, may toothbrush doon, may toothbrush din dito. So, nagkakalat-kalat na yung mga gamit. So, I will arrange this one para naman may progress. Hindi na muna ako magtatakle ng malalaking projects. I am so proud of myself yesterday. Kasi akala ko one basket lang yung kaya kong itackle, one basket of toys lang na ilis yung kaya kong itackle yesterday. But what happened was, naubos ko lahat ng 7 baskets of toys. Yun lahat na ano ko na categorize ko na, and then nakuha ko na yung mga pwedeng i-donate at saka yung mga itatapo na. And also, may 5 boxes of toys na for keeps. Ayan, nandyan sa mga boxes and buckets na yan dyan sa isang layer ng aming metal rack shelf. Yan talaga ang napansin ko sa aking decluttering journey na kailangan ko lang talagang magsimula para may makita akong progress. Noon kasi ayoko magsimula kasi gusto ko perfect yung timing, perfect yung organizational bins, perfect yung system, pero hindi. Kasi kailangan mo lang talagang magsimula and tuloy-tuloy na yun. Kasi kapag nasa momentum ka na, parang ayaw mo nang huminto unless may iba ka pang kailangan talagang gawin aside from decluttering. Like yesterday, naabutan ako na Elise na nagde-declutter and then I need to take care of them na ng kanyang kapatid para makakain kami ng dinner. So, that's why nag-stop na ako mag-declutter. Pero, kahit nag-stop ako, natapos ko naman yung decluttering ko na ginawa kahapon. So, it's a win for me. I hope sasamahan nyo pa rin ako sa akin mga decluttering journey dito sa aming maliit na bahay para naman makakreate ako ng space na livable talaga. So, ang dami ko pang kailangan tapusin. Ayan, yung metal rack shelf na yan, meron pa akong mga kailangang i-declutter dyan kasi hindi naman lahat ng nandito sa aming metal rack shelf ay nagagamit ko pa daily, weekly, or even monthly. May mga bagay dyan na hindi ko na ginagalaw kasi nga, parang hindi na siya nagagamit but I still keep them just in case, 'di ba? Diyan tayo sa just in case na dadali. And I hope this time talaga is matakol ko na lahat ng mga nandyan para magkaroon ng space diyan sa aming metal rack shelf. And yung mga nandito sa floor, mailagay ko na dito sa aming metal rack shelf. So I guess that's it for this video. Medyo napahaba na siya. And I hope you have something na nakuha or natutunan sa video na ito. And if you are decluttering also, just comment down below para alam kong hindi ako nag-iisa. Ayun lang, and see you on my next video. Bye-bye!